Si Mr. Edward Johnson ay isang mabuting matandang lalaki na nagpalipas ng kanyang buhay sa pamumuhay ng mag-isa. Maraming taon siyang nabuhay sa kawalan at matagal nang naghahanap ng pwede niyang makasama. Ang pamilya ni Mr. Johnson ay naging abala na rin sa kanya-kanya nilang naging buhay. Kaya naman, pakiramdam niya'y iniwan na siya at kinalimutan. Ang kanyang anak na si James Johnson ay di pa katagalang nagtatrabaho sa syudad, malayo sa bayan na kanyang nakagisnan. Bagamat nagagawa nilang magtawagan, ay paminsan-minsan lamang ito kung mangyari. Bibihira din kung madalaw ni James ang kanyang ama. Ang anak naman na babae ni Mr. Johnson ay naninirahan sa mismong lugar, ngunit may sarili na rin itong responsibilidad. Kaya naman, maging siya ay halos hindi na rin makabisita sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang pag-iisa, ay may isang tao pa ring nagbibigay liwanag sa buhay ni Mr. Johnson. Ito ay si Mrs. Patricia Wilson, isang matulungin at mabuting kapitbahay na palaging bumibisita sa kanya. Labis na nag-aalala si Mrs. Wilson sa pwedeng maging kalagayan ni Mr. Johnson. Ito ay dahil na rin sa hindi magagandang inuugali ng iba nilang kapitbahay sa kanya. Natatakot si Mrs. Wilson na umabot sa puntong ang gumawa ng aksyon ang mga tao para labanan ang walang kalaban-labang matanda. Kusang loob na nagdesisyon si Mrs. Wilson na palagi niyang bibisitahin si Mr. Johnson. Sinisiguro din niya na hindi mawawalan ng matanda ng groceries at matulungan sa mga gawaing bahay. Napapangiti naman din si Mr. Johnson sa tuwing nagkakakwentuhan silang dalawa dahil sa presensya ni Mrs. Wilson sa kanyang buhay. Kahit papaano ay nalilimutan ni Mr. Johnson ang lungkot ng pag-iisa. Ang mga hindi magandang ugali namang ipinapakita ng iba nilang kapitbahay kay Mr. Johnson ay mas lalong nagiging malala habang nagtatagal. May mga pagkakataon nga na nangihimasok na sila at nagbabandalize sa properties ng matanda. Labis na nababagabag si Mrs. Wilson sa mga nangyayari. Kaya naman, nanindigan siyang mas protektahan pa si Mr. Johnson at nang hindi ito masaktan. Palaging pinapalakas ni Mrs. Wilson ang loob ng kanyang kaibigan sa bawat pagkakataon. Ang puso niya ay napupuno ng pagkaawa at responsibilidad. Kaya naman, inaako na niya ang kaligtasan. Gamit ang buo niyang determinasyon at lakas ng loob, ay binalak ni Mrs. Wilson na magsagawa ng misyon para kumprontahin at harapin ang kanyang mga kapitbahay sa mali nilang ginagawa. Naniniwala siya na kung magiging advocate siya ni Mr. Johnson, ay magagawa niyang may paliwanag sa lahat ang hirap niyang pinagdaraanan na maaaring pubukaw sa puso ng marami, lalo na yung mga taong nakakaranas din ng kaparehas na sitwasyon. Agad nagsaayos si Mrs. Wilson ng community gathering hanggat maaari ay hindi niya hayaan na masaktan si Mr. Johnson. Si Mrs. Wilson ay nakabuo ng network at kaunawaang nagpapakita na walang sinumang matanda sa kanilang komunidad ang muling makakaramdam ng pag-iisa. Isang araw, sa pagbisita kay Mr. Johnson ng kanyang kaibigan, pero natahimik na lamang si Mrs. Wilson nang nakaamoy ito ng hindi maganda. Isang amoy na biglang kumalat sa paligid sa pagpasok pa lang ni Mrs. Wilson ng pintuan. Agad naman ding napatanong si Mrs. Wilson patungkol sa masamang amoy na iyon. Si Mr. Johnson naman ay seryosong pinaliwanag na gumamit lamang siya ng discarded materials na natagpuan niya lamang sa kalsada para mas makatipid. Ito ang ginagamit niyang pagpaayos ng kanyang bahay para mas maging komportable ito at kaaya-ayang tingnan. Gayunpaman, ang amoy na itong bumabalot sa kanyang tahanan ay mabilis ding nagkalat sa paligid na maaaring ikairita ng ibang tao. Kaya naman, kinausap na muna ni Mrs. Wilson si Mr. Johnson na ipaliwanag ang lahat sa iba bago pa sila maghain ng kanilang reklamo. Hindi lamang ito pwedeng makasira sa kanyang reputasyon, kundi maaari pang mas ikainis sa kanya ng ilan nilang kapitbahay. Alam ni Mrs. Wilson ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis at kaaya-ayang kapaligiran, hindi lamang para sa kanya at kanyang kaibigan, kundi para sa lahat. Si Mr. Johnson naman ay ginawa din ang lahat para ipangatwiran ng kanyang sarili sa pagsasabing ginagawa niya lamang kung ano ang sa tingin niyang mas mabuti para sa kanya. Bagamat alam naman niya ang maaaring maging epekto ng mga materyales niyang ginagamit, ipinapaunawa lamang ni Mrs. Wilson sa kanya na naiintindihan naman niya ang lahat. Ang kinakailangan lang nila ay ang maresolbahan ang issue agad-agad nang hindi ito lumalala. Nakita din naman ni Mr. Johnson ang pagkatama ng payo
ni Mrs. Wilson. Alam niyang importante pa rin ang pakikisama niya sa kanilang komunidad, gayon din ang pag-iingat sa kanyang sarili. Malinis man ang kanyang intensyon ay hindi ito naging tama dahil sa kanyang nagawa. Para maging maayos na ang lahat ay nagsagawa na lamang ang dalawa ng plano na tapusin ang pagkalat ng masamang amoy na kanilang ikinababahala. Magkasama nilang inayos ng marahan ng lahat para masiguradong malinis nila itong matatapos. Ang walang katulad na suporta ang ipinapakita ni Mrs. Wilson at ang kagustuhan ni Mr. Johnson na may tama ang problema ay mas nagpalakas pa ng kanilang pagkakaibigan, pagkakasama na hindi makakayanan ng anumang pagsubok. Dahil sa pagtitiyaga at pagtutulungan ay nagawa nilang maalis ang amoy na maaaring magresulta sa malaking problema. Natutunan ni Mr. Johnson ang kahalagahan ng tamang pagsasaayos ng kanyang tahanan, nang ang maliit na issue ay pwedeng makagawa ng malaking impact na pwede ring problemahin ng nakararami. Bilang ganti sa kanyang kabutihan kay Mr. Johnson ay nagawang mag-ampon ni Mrs. Wilson ng isang pusang kalye na nadaanan niya lamang sa di kalayuan. Natuwa naman din ang matanda sa pagdating ng bago niyang alaga at naniniwalang ito na ang pinakahihintay niyang oportunidad na magkaroon siya ng makakasama, isang pusa na magpapainit sa kanyang mag-isang pamumuhay. Lingid sa kaalaman ng matanda na ang maliit ding bagay na ito ay mapagmumulan pa rin ng mas malaki pang mga problema. Mabilis na naging pamilyar ang pusa sa paligid ng tahanan at bakuran ng kanyang tagapag-alaga. Pero dahil sa nakalakihan nitong pamumuhay sa kalsada ay hindi naging madali sa pusa na makaiwas sa ilan niyang nakasanayang gawin na siyang nagdulot ng pagkaabala sa marami, gaya ng paghahalukay sa mga basurahan at pagkakalat sa kung saan-saan. Nagagawa na din ng pusa na maglabas-masok sa ibang bahay na siyang mas ikinagalit ng mga tao. Dahil sa perwisyong na idudulot ng pusa ay mas nairita pa ngayon si Mr. Johnson, lalo na nang sa kanya pa may bunto ng kanyang mga kapitbahay ang lahat ng sisi. Nang maalarma sa nagbabadyang problema, ang butihing kapitbahay na si Mrs. Wilson ay kinumbinsi na lamang ang kanyang kaibigan na dalhin na lamang ang pusa sa isang shelter. Ayaw man ni Mr. Johnson ang suhestyon na iyon ay mauunawaan niya naman ang dahilan ng lahat. Lalo't ang prioridad nilang dalawa ay ang magkaroon ng magandang relasyon ang mga kapitbahay kay Mr. Johnson, sa halip na mas lalo pang gumawa ng isang bagay na mas makakapagpalala ng kanilang sitwasyon. Natuwa naman din si Mrs. Wilson sa pagmamahal na ipinapakita ng kanyang kaibigan sa pusang kanyang ibinigay, pero ang mas mahalaga umano ngayon ay ang pagresolba kaagad sa papalapit na problema na maaari pang maging komplikado. Naniwala naman din si Mr. Johnson sa suhestyon ng kanyang kaibigan at sumunod na lamang. Nang mapalayo na siya sa kanyang pusa ay mas lalo siyang nalungkot, mas kinailangan niya ngayon ang makakasama sa mag-isa niyang buhay at ang maging mabuti na sa paningin ng kanyang mga kapitbahay. Napagtanto niyang ang kanyang personal na ninanais ay dapat nakabalanse lamang sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Sa isang supermarket, habang namimili si Mr. Johnson ng kanyang groceries, ay dito niya nakasalubong ang kanyang dating estudyante na si David Thompson. Doon, ang guro at ang dati niyang estudyante ay naging masaya sa kanilang usapan na ikukwento ang kanilang nagiging samahan noon sa loob ng eskwelahan. Ang pag-uusap namang ito ni Mr. Johnson ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa isip. Inaalala ang kanyang nakaraan noon bilang isang tagapagturo. Dito na natanong ni Mr. Thompson ang patungkol sa buhay ng kanyang dating guro. Pero dahil ayaw na rin ni Mr. Johnson na mapag-usapan ng bagay na iyon, ay may talino na lamang niyang iniliko ang kanilang usapan. Pinagkwentuhan na lamang nila ang dati nilang naging masasayang pagsasama sa eskwelahan, ang pagtatawanan at ang pagkakaunawaan sa pagitan ng dating guro at kanyang estudyante ay nanaig dahil sa mga alaala ng kanilang nakaraan. Pagkatapos ng mga sandaling yon, kinabukasan ay nagawa muli ni Mr. Johnson na makapag-ampo ng panibagong alaga. Ito ay isang mixed breed ng aso, isang regalo mula sa dati niyang estudyante at kaibigan na nakakaunawa sa kanyang sitwasyon. Alam ng tao na yon na ito ang makakapagbigay ng kagalingan sa pag-iisa ng matanda at magpapakalma ng kanyang isip sa kung anumang problema. Gayunpaman, sa kabila ng wasto ng pag-iingat, ang madalas na pagtahol ng aso lalo na sa gabi, ang pagiging malaro nito sa iba ay nagresulta lamang sa pagkakaroon ni Mr. Johnson ng komprontasyon sa mga naiinis sa kanyang kapitbahay.
Hindi naman masyadong nagpaapekto si Mr. Johnson sa sinasabi ng iba dahil minahal na niya ng husto ang kanyang alaga. Sinuportahan din naman ni Mrs. Wilson ang kanyang kagustuhan. Si Mrs. Wilson ang palaging nandyan para tulungan si Mr. Johnson sa maraming gawain at pagsasaayos ng ilang problemang kinakaharap nito. Hindi na naman din hinayaan ni Mrs. Wilson na mapakitaan ng hindi maganda si Mr. Johnson ng kanilang kapitbahay, lalo at punahin ang kanyang ginagawang tulong at pagsuporta dito. Ilang araw ang makalipas ay isang eksena naman ang bumungad sa nakararami. Habang naglalakad si Mr. Johnson sa labas kasama ang kanyang alaga, ay bigla na lamang itong nanakbo sa isang lugar na kanya namang sinundan. Ang tinatakbo pala ng aso ay walang iba kundi ang dati niyang estudyante na si Mr. Thompson. Naroon ito para dalawin ang kanyang guro, lalo na ang dati niyang alaga. Nais din itong mas maging malapit pa sa kanyang guro na parang ama na niya kung ituring noon. Ang presensya ni Mr. Thompson at ni Mrs. Wilson ay naramdaman ni Mr. Johnson muli ang pagmamahal ng isang kapamilya na inaakala niya noong hindi na niya mararanasan. Nagpapakita ito na ang kahit sino man ay maaaring magpalakas sa kahit sino mang nanghihina at makatulong sa kahit sino mang nangangailangan basta't ito'y nanaisin ng kanilang mga puso at damdamin.